Handa na ang Philippine State College of Aeronautics sakaling maisabatas ang pag-angat nito bilang National Aviation Academy of the Philippines. Isang hakbang na magpapalakas umano sa industriya ng paglipad sa bansa. Narito ang balita ni Chair Light. Mayroon ng tinatayang 7,000 mag-aaral na nakarehistro sa PhilSCA na mayroong humigit kumulang 2,800 na nagtatapos kada taon. Kung maisasabatas ang panukala, ayon kay PhilSCA President Marwin de la Cruz, target nilang madagdagan ang bilang ng mga scholar sa susunod na 3 taon tungo sa 9,000 mag-aaral. And we will increase that so that in the process of democratization, ma-increase natin into another 20% of graduates because of their capability. Probably in the next 3 years, we will be producing and addressing the need of the industry of little less than about 12,000 workers. Ang PhilSCA ang tanging state-funded institution sa bansa na nag-aalok ng mga programang nakatuon sa aviation sciences. Ito rin ang nag-iisang paaralan na mayroong master's program sa aeronautical education at management. Ang pagiging pambansang akademya ng aviation ay magbibigay sa PhilSCA ng mas malawak na mandato at kakayanan upang magbigay ng mas mataas na kalidad ng edukasyon at pagsasanay sa mga mag-aaral na nais magtrabaho sa industriya ng aviation. Layunin din ito na makabuo ng mga bihasang piloto, mekaniko at iba pang mga profesional na makatutulong sa paglago ng sektor ng aviation sa Pilipinas. Ang objective po talaga natin, yung mga graduates po rito, hindi lang po siya para sa gobyerno. Kaya ang talagang focus po nito, pareho, commercial or civil, but at the same time, magbibigay din po siya ng support sa security agencies po natin. Pinakikita dito na ang dami niyong mga graduates na mahuhusay at gusto natin na mas dumami pa kayo para ma-address natin yung kakulangan ng bilang ng mga piloto dito sa Pilipinas. Plus, eventually, maipadala kayo sa iba't ibang bansa para rin at mapakita na globally competitive ang husay at galing ng mga Pilipinong piloto. Noong Oktubre ng nakaraang taon, isinagawa ang committee hearing sa panukalang batas. Noong Nobyembre naman, nagkaroon ng technical working group meetings at nitong Enero ngayong taon, sinimula na ang committee report na inisponsor noong nakaraang linggo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.